Magandang araw! Tayo ngayon ay nasa aralin bilang 5 na sa mabisang komunikasyon. At ang aralin natin para sa linggong ito ay tungkol sa pagsulat ng hinaing at karanasan sa angkop na paraan. Ano ang hinaing? Ang hinaing ay pagpapahayag ng sama ng loob, reklamo o hindi pagkakontento sa isang sitwasyon, serbisyo o produkto. Hindi lahat ng hinaing ay dapat ipahayag sa paraang emosyonal o padalos-dalos. Bilang responsableng mamamayan at mamimili, mas mainam na gamitin ang isang liham reklamo upang maayos na maipabatid ang problema at makahingi ng nararapat na aksyon. Ang katawan ng isang liham reklamo ay binubuo ng pagkilala sa layunin, paglalahad ng suliranin, pagpapahayag ng damdamin, kahilingan o hinihinging solusyon, katibayan at magalang na pagtatapos. Narito ang isang halimbawa ng liham reklamo. Basahin ng mabuti at suriin. Pagkatapos, humanda para sa isang pagsasanay. Pagpapakilala ng layunin. Sa bahaging ito, dapat ipakilala ng sumulat kung bakit siya nagsusulat. Ang pagpapakilala ng layunin ay makikita sa bahaging magandang araw po. Ako po ay sumusulat upang ipabatid ang aking reklamo tungkol sa school bag na aking in-order sa inyong online store noong ika-15 ng Hulyo 2026. Paglalahad ng suliranin o reklamo. Layunin, malinaw na mailahad ang problema at magbigay ng mga detalye bilang patunay. Ang paglalahad ng suliranin ay matatagpuan sa bahaging ayon sa paglalarawan ng produkto sa inyong website. Ang bag ay bago, matibay at may kasamang laptop compartment. Subalit nang ito ay aking matanggap, napansin kong punit ang isa sa mga tahi. Wala ang laptop compartment at ibang kulay kaysa sa aking in-order. Pagpapahayag ng damdamin o epekto ng suliranin. Layunin, ipakita ang naging epekto ng problema sa mamimili nang hindi nawawala ang pagiging magalang. Ang pagpapahayag ng damdamin ay matatagpuan sa bahaging lubos po akong nadismaya dahil hindi tumutugma ang produktong natanggap ko sa impormasyong nakasaad sa inyong online store. Bilang isang mamimili, inaasahan kong may bibigay ang produktong naaayon sa aking binayaran. Kahilingan o hinihinging solusyon. Layunin, malinaw na masabi kung ano ang nais na maging tugon ng tindahan. Ang kahilingan o hinihinging solusyon naman ay matatagpuan sa bahaging dahil dito, magalang ko pong hinihiling ang pagpapalit ng produkto o ang agarang refund ng aking ibinayad. Naniniwala kong ito ang nararapat na hakbang upang mapanatili ang tiwala ng inyong mga mamimili. Katibayan o suporta sa reklamo. Layunin, magbigay ng ebidensya upang mapatibay ang reklamo. Ang katibayan naman ay matatagpuan sa bahaging kalakip ng liham na ito ang kopya ng aking resibo, order confirmation at mga larawan ng produktong aking natanggap bilang patunay ng aking reklamo. Magalang na pagtatapos. Layunin,
Magalang na tapusin ang liham at magpahayag ng pag-asang maaaksyonan ang reklamo. Ang magalang na pagtatapos ay matatagpuan naman sa bahaging umaasa po kung mabibigyan ninyo ng agarang tugon at nararapat na aksyon ang aking reklamo. Maraming salamat po sa inyong oras at pag-unawa. Tandaan, ang bawat hinaing ay nararapat pakinggan, ngunit higit itong nagiging mabisa kapag naipahahayag sa malinaw, magalang at angkop na paraan. Gamitin natin ang ating kakayahan sa pagsulat upang hindi lamang maipahayag ang ating karanasan, kundi upang maging daan din ito sa pag-unawa at paglutas ng mga suliranin. Narito ang mga ginamit nating sanggunian para sa ating aralin. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin.